Tasa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Huwag ay hindi naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong iba. Sanay ka naman sa dagindaan, pakasabtong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lipon ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, sa tunay na unawa. Welcome sa Debaters Convention at meron tayong debate na magaganap ngayon between Ranger and CAF. Ayan, at mamaya ipapaliwanag ng ating negative kung ano yung meaning niyan. At syempre, yung maglalaban ngayon si Brother Cal ng Ranger at versus si Brother Break ng CAF. At ang kanilang topic ngayon ay napakaganda at kakaiba din. Patutunayan ko, ang humingi ng tawad araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. Ayan. At ang ating affirmative dyan, si Brocal. Negative naman si Break at ang inyong moderator. Siyempre, si Brother Rasha Vista ng Catholic at admin ng Debaters Convention. At yung ating setup ng debate, 10 minutes first presentation, 7 minutes na pagtatanong. Same din sa rebuttal, 10-7. At yung ating conclusion na 5 minutes. At ang ating Debaters Convention rules ay gagamitin natin yung ating standard rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical o hindi siya masagot sa categorical, next question kagad yan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa tininindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin, syempre, ay may kaukulang disiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin. At rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Brocal? Yes. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative dito, Bro Break? Amen, amen. Ayan, at bago natin simulan ang ating debate, syempre magpakilala muna ang dalawa. Brocal, umpisahan mo, bro. Pakilala ka, kapatid. Ito po ang inyong mahigpit na kalaban sa debate. Lahat kayo ng mga araw-araw pang naglulumod at nagsusumamo. Si Brother Cal po ng Rangers of God.
Ayan, that is a brocal ng Rangers of God. At syempre, yung ating negative, pakilala ka kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon, no? At ako nga po pala si Breakthrough at si Joey Silayaw, ayan, ng United Pentecostal Church, Apostolic, One God Believer. At inaasahan ko po na magiging maayos at maganda ang flow ng usapin ito. Salamat po. Ayan, that is Bro Break or Joey. At pisahan na natin ang debate natin. Meron tayong 10 minutes sa unang pagpapahayag ni Brocal sa kanyang topic na patutunayan ko na ang humihingi ng tawad araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. 10 minutes, Carl. Your time start now. Okay. Tinanggap ko po itong hamon na ito ni kapatid na Joey. Dahil isa po siya sa napakarami, hindi lang siya, na hindi naniniwala na ang mga anak ng Diyos ay napatawad na at pinawalang sala na. Kaya po tinanggap ko itong hamon na ito sa layunin na makatulong ako sa inyo, lalo na itong aking kaibigan na ka-debate, na naniniwala na siya ay napatawad na, justified na, pero daw nagkakasala pa siya. Napakalungkot po iyon, mga kaibigan, lalo na sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na yung mga pastor na lumalaban sa salita ng Diyos. Ano ang dahilan? Bakit ang mga anak ng Diyos, yung totoo, ay naghahayag ng victory, ng tagumpay, at kalayaan sa kasalanan? Napakahalaga po ito. Dahil ito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos laban sa kaaway. Hanggat ang hinaing ninyo ay isa kayong basahan at alipin na walang kabuluhan sa ilalim ng kautusan, hindi po kayo pwedeng gamitin ng Diyos na mangaral. Anong ipapangaral nyo? Tatayo kayo sa pulpito. In the name of Jesus Christ, sasabihin ninyong wag na kayong magkasala. Tapos tinanong kayo ng ranger, nagkakasala ka pa ba? Oo naman. Narinig kayo ng inyong membro, Pastor, nagkakasala ka pa rin ba? Bakit sinasabi mo hindi kami magkasala? Nagkakasala ka pa rin pala. O magagalit ang pastor. Dahil sasabihin ng pastor, trabaho ka ang mangaral. Trabaho mong mag-ikapo. So parang ganun ang lalabas. Ano po talaga ang totoong magandang balita? Yung kumpleto. Bakit ang totoong anak ng Diyos ay pinalaya na sa kasalanan? Ito po ang end time message. Dahil walang haharap sa araw ng paghukom na maliligtas kung siya ay mag-aamin na may kasalanan. Paano kung ngayon kayo mamatay? Naalala ko yung tatay ko bago namatay. Sabi ko pa, nakatitiyak po ba kayo na sa langit na kayo pupunta pag namatay kayo? Sabi niya, hindi ko alam. Sinawa ko ang padrino mo, si Mayor Anya. Walang kaalam-alam ang papa ko. So na-share ko sa kanya magandang balita. Na ayon po sa salita ng Diyos, ikaw po ay nakatitiyak na dahil kay Jesucristo. Iyan po ay ibinigay sa akin na mensahe ng Diyos. Hindi po ako biblicist, hindi ako Bible scholar. Ngunit ang ipinahayag ko ay binigay sa akin ng Diyos. Kaloob po ito. Ngayon, punta na tayo sa body ng argument ko. Bakit ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala? Ngunit hindi ko sinasabing hindi ako nagkakamali, mga kapatid. Iba po yan. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Iba po ang nagkakamali sa hindi nagkakasala kasi spiritual po. Mabigat ang implication pag sinabi mong nagkakasala ka pa. Kaya po ang layunin ko ay para buksan ang isipan ninyo at magkaroon ng himala na ma-born again kayo sa araw na ito. Gusto kong basahin ang Juan 15,
simulan natin sa 3 Gs hanggang Gs. Sige nga, pakibasa kapatid na Roel. 1:15, 3 Gs. 3:10. Paki-mute, unmute, Brother Roel. Cut the time. Nandiyan Ayun. ka ba ako? Nakamute pala. Oh, sorry. 15, 15:3. Ayon sa talata 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ituloy mo kapatid hanggang sabihin kong stop. At tuloy natin ang basa. Okay. Kayo'y manatili sa akin at kayo'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at kayo'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga hihahag sa apoy at magngag susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magpasipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Ayun, napakalinaw po. Napatunog natin ang boses salita ng Diyos sa pamamagitan ng Brother Roel. Kung iyon nyo pong babasahin ng talata na yan, isa lang po ang sinasabi niya na paulit-ulit kung mananatili kayo. Anong magiging resulta? Matutupad nyo ang utos ng Diyos. Hindi kayo magkakasala dahil ito po ay gawain ng Diyos. Tingnan po natin sa 1:3-9. Basahin natin. Ono, Juan 3, 9. ono, daliha. Okay. Iyan ang salita ng Diyos na pinangahawakan namin. 3:9. Ito ang sabi sa 3:9. Sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayarihin ng mga bagay Uno na Juan ito? kapatid ha? Uno Juan 3. Uno Juan. Uno Juan 3:9. Cut the time. Uno. Bigyan mo ako ng additional 5 minutes. Uno Juan. Dali ha? 3:9. Napakabagal naman ito. 3:9. Okay. Ito ang sabi sa 1. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay mananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Salamat po. Yan ang salita ng Diyos. Ngayon po gagamitin ng kalaban yung 1 Juan 1:8. Yan po ay sinulat sa mga hindi pa anak ng Diyos. Dahil po dalawang uri ang anak ng Diyos. Yung una, yung kapatid natin bilang nandito ngayon. Dahil anak kayo ng magulang ninyo. Pero po mayroong isang uri na anak ng Diyos. Ito po yung will of God. Ito po yung ipinanganak kang muli sa Espiritu. Ito po ay malalaman ninyo sa pananampalataya. Walang iba. At matatanggap nyo ang biyaya na para sa lahat, hindi lang para sa iyo. Kaya po ang salita ng Diyos ay para sa lahat po yan, kahit anong religion, kahit anong sekta. Ang biyaya lamang ang dahilan kaya kami nakaka-claim ng ganito. Naka full body armor po ang Rangers of God. According sa Ephesians. Kaya po hindi kami pwedeng tablan ng almas ng kaaway. Dahil ito pong battle cry namin ay hindi laban sa inyo, kundi laban po ito
sa spiritual na kaaway, ang diablo na nagtatago sa kasalanan. Isa pong pahirap sa tao ang araw-araw kayong nagkakasala. Hindi po yan ang layunin ng Diyos. Pinadala niya si Jesus dito para palayain tayo sa kasalanan. Kaya kung nais ninyong makalaya sa pagkakasala, tanggapin niyo po si Jesus dahil yun po ang simbolo ng Lord's Supper. Kaya po tinuruan ni Jesus na manalangin ang mga disipulos na manalangin para maganap yung dapat maganap na siya ang ating tinapay ng buhay. Hindi na tayo magugutom at hindi na tayo mauuhaw. Kaya po yung sinner's prayer or na sinasabi ninyo Time. na patawarin araw-araw, naganap na po yan, tapos na po yan, nabayaran na ang kasalanan ninyo. Time. Fulfilled na po yan. Okay. Tapos na ba, kapatid? Yes, bro. At dyan natatapos ng presentasyon ni Brother Carl ng Ranger. At syempre, dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro, break. Yung una mong cross, bro. Set ko lang yung iyong time, bro. Okay. Wait lang, ha. 7 minutes. Ayan. So, 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, bro. Praise God. So, unang tanong po, Sir Carl. Naniniwala ka po ba na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala? Yes or no? No. Question. Okay? Paano po kung mapatunayan ko sa inyo na sinasabi ng Biblia Magtanong na ka lang, tunay kapatid. na walang Moderator, matuwid sa lupa? Moderator, objection. Time stop. Ano yung ating objection? Magtanong lang po ang aking kalaban. Nagtatanong Okay. po ako, Mamaya na Mr. paliwanag Moderator. sa ribatan. Hindi po ako nagpapaliwanag, sir. Nagtatanong po ako. Magtanong ka lang po. Magtanong ka lang. Opo. Okay, Huwag okay. kang Nagtatanong po ako. question. Wait lang. Bawal Wait po lang. ang showdown dito, bawal. Wait lang. Next Yes. question, kapatid. Yes. So, ganito. Bro, break. Pakiulit nga yung tanong, bro. Titingnan ko muna. Sige muna. po. Sige. Oo. Ganito po kasi, no. Ang sabi ko, kung naniniwala ba siya na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, yes or no, categorical. Sumagot naman po siya ng no at hindi na po siya nagpaliwanag. Ngayon, ito po yung follow-up question ko. Paano po kung mapapatunayan ng Biblia na sinasabi mismo ng Biblia Objection. na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, kaya niya po bang aminin sa lahat ng viewers dito na nagkakamali po siya? Okay. Hindi ko po tinatanggap ang tanong kasi po nagso-showdown siya. Yes. Hindi po yung tanggap sa Debaters Convention. Yes. Bro, ganito, bro. Break. Yes, bro. Hindi talaga namin Okay, bro. Oo, sige. ini-encourage yung mga ganun, bro. Unawa. Sige, bro. Unawa, bro. Gawin mo na Sorry, lang sorry, tanong, sige. bro. Yes, bro. Proceed ka, bro. Okay. Sir Carl, kaya nyo po bang panindigan ayon sa doktrina ng Ranger na kayo po ay against sa sinasabi na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala? Kaya nyo po bang tindigan yan? Yes or no? Kaya, kasi may inulit yan sa Romans 23, pero basahin mo yung Romans 24. Misconception or out of context yung unawa mo. Next question, please. Okay po. Ang pag-amin po ba sa harapan ng Diyos, ito ba ay kasalanan? Oo o hindi? Kapag hindi ka pa anak ng Diyos, yun nga ang purpose kaya ako nakidebate sa'yo para umaming ka na ngayon, 1 John 1:9, para once and for all makalaya ka na. sa Objection araw-araw po, mong Mr. kasalanan. Moderator. Time stop Categorical po yung ano ko. Yun na nga. Time stop muna, Opo. bro. Carl, meron doong categorical, bro. Yes or no, bro. So, sagot ka muna ng yes or no, bro, bago ka magpaliwanag. Pero bago yan, pakiulit nga, bro, break yung tanong mo, tapos pakidiinan mo na lang yung categorical, bro. Okay. Ang pag-amin ba sa harapan ng Diyos, ito ba ay kasalanan? Oo o hindi? Categorical. Hindi.
Hindi, dahil pagka hindi ka pa born again, yan ang purpose. Kaya kailangan lumapit sa Diyos. Pero hindi ka mananatili sa kalagayan na yan. Kaya ka nga humihingi ng tawad para patawarin ka. Once and for all. Magbago ka na. Okay po. Okay. Next question. Ang mga pinili at tinawag ng Diyos na nagkasala, tinanggap ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Wala pong pinili ang hindi po. Categorical po, sorry. Categorical po ang tanong. Excuse me po. Oh, Objection. ano yung tanong? Tinanggap o hindi? Ang tanong po, Sir Carl, ganito. Ang mga pinili at tinawag ng Diyos, no? Ang mga pinili at tinawag ng Diyos na nagkasala, tinanggap ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Oo. Kasi nagkasala eh. Ang hindi tatanggapin yung araw-araw kang magkakasala at sasabihin mo pang justified na ang mga gagawin kong kasalanan. Pero pag past sins na, tanggap po yun. Ako din katulad ninyo. Kami ni San Pablo. Okay, next question po. Ito po, next question na. Ano ang mas inaaring ganap ng Diyos? Ang pagiging tapat na nagsasabing ako ay makasalanan? O yaong taong nagsasabing, o Diyos, hindi na ako nagkakasala? Alin sa dalawa ang inaaring ganap? Wala sa pagpipilian. Kulang. Dapat tatlo. So wala akong pipiliin. Next question. Okay, uulitin ko po, no, baka kasi hindi nyo na unawaan. Naunawaan Ito ko, po ang kapatid, tanong. kung wala akong pipilian. Naunawaan ko, kapatid. Next question. Okay. Ang mga pinili at hinirang ng Diyos, ipinanganak ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Ipinanganak sa Espiritu ng Diyos bago naging ipinanganak sa ikalawang kapanganakan, ipinanganak din sila sa kasalanan. Okay? Okay. Base po kanina sa inyong pahayag na ang mga pinili at hinirang o ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Base po yan sa inyong pahayag. Ngayon, ito po ang follow-up question. Kung sila ang ipinanganak ng Diyos, naniniwala ka ba na maging sila din naman ay nagkasala? Oo o hindi? Ang pinatutungkulan po nito ay yung mga pinili at hinirang ng Diyos na ipinanganak. Opo, yes. Lahat po na pinili, lahat po sila ay dumaan sa pagkakasala. Maski si Haring David, naka-ranger din. Si Pablo, naka-ranger. Si San Juan. Hindi po yan mga kuwan po sila, lahat dumaan yan sa pagkakasala. Okay na po ako, Mr. Moderator, okay na po ako. Okay. Solve na po ako doon. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Bro Break. At syempre, dako tayo sa iyong unang presentasyon, bro. 10 minutes, bro. Kapatid, Your time. may request lang ako, moderator. Yes. Ano pa? Mag-out ako, tapos babalik din ako. Mag-off cam na ako kasi baka marami na ang Naka-off kumukuha ka. ng picture ko. Naka-off ka. Wala kang camera. Okay. Kanina pa, wala. Oo, kanina pa yan. Sayang. Sige kapatid, salamat. Sige. 10 minutes yan, bro. Unang presentasyon mo, bro. Bilang negative, bro. Your time start now. Amen. Ayan. Glory to God, no? Unang-una, pinasasalamatan ko ang ating Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, no, sa kanya ang lahat ng kapurihan. Ngayon po ay nagpapasalamat talaga ako ng sobra sa Panginoon dahil sa kanyang pag-amin po. At ito po, lilinawin ko ang topic. Ito po ang paksa, no? Patutunayan po ni Sir Carl na ang paghingi ng tawad sa araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. Pero doon po, base po sa kanyang mga latag, wala po kami pagtatalunan doon. Kasi hindi niya naman po talaga
totally na i-discuss ang patungkol dito sa kanyang dapat na patunayan. Ngayon po, ganito, no? Magpe-present po ako. Now, kunin po natin ang lohika sa paksa mamaya. Ang titindigan ko po dito ay kailangan pa rin nating humingi ng kapatawaran sa Diyos araw-araw bilang mga patunay bilang mga tunay na mananampalataya. Ano po? Mr. Moderator, pakisabi po kung 3 minutes. Okay. Sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman na may mga pagkakataon na nagkukulang po tayo sa Diyos. Ika nga po sa Santiago 4:17 na ang sinabi doon sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Ngayon, lahat po ba ng kabutihan o mga gawang naaayon sa kalooban ng Diyos ay nalalaman na po kaya? No, nalalaman na po kaya nila? No? So, ito po ang logic sa paksa na hindi alam ni Sir Cal. Ano po? Papaano ka hihingi ng tawad sa Diyos kung hindi mo na pag-uunawaan ang kanyang mga salita? Wait lang. Lar. Nak, bigyan mo muna. Okay, no? So, ang sinasabi po doon sa logic, sa paksa na hindi alam ni Sir Cal, papaano ka hihingi ng tawad sa Diyos kung hindi mo na pag-uunawaan ang kanyang mga salita, mga gawa at katwiran? Ano po? Ibig sabihin lang, kaya hindi mo magawang humingi ng tawad sa Diyos sa araw-araw sapagkat normal na lang sa inyo, no, sa inyong mga ranger, ang mga ginagawa ninyong kasalanan. Yun bang mga hindi nagkakakilala sa Diyos, na hingi ba sila ng tawad sa Diyos sa araw-araw? 'Di ba hindi? Sapagkat normal na sa kanila ang magkasala at gumawa ng masama sapagkat walang banal na espiritu ang nag-uudyok sa kanila upang lumapit at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pagpapaimbabaw po yan. Kaya nga mayroon tayong konsensya mula sa banal na espiritu na nagkakaroon tayo ng guilt o nagigilty tayo every time na tayo ay may nagagawang mali sa Panginoon. Bakit? Dahil sa banal na espiritu na nananahan sa mga tunay na mananampalataya, kaya nga lumalapit sila sa Diyos araw-araw at humihingi ng tawad sapagkat hindi nila nalalaman ang lahat ng bagay ayon sa katuwiran ng Diyos. Dahil kung nalalaman mo na ang lahat ng bagay na nasa Diyos, ano pa ang kapakinabangan ng katwiran ng Diyos sa inyo? No? Para baga hindi ninyo kailangan ang Diyos niyan dahil alam mo na ang lahat ng bagay sa Kanya. Baka nga ang taon at petsa at araw o oras ng pagparito ni Kristo, alam mo na rin. Di kaya nasusobrahan lang po talaga kayo sa doktrina nyong yan? Ano po? Alam niyo po, sa lahat po ng viewers, lahat po ng nakikinig, kabilang po kayo, Sir Cal, bilang mga apostolikong mananampalataya o mga sumusunod na henerasyon sa pagpapatuloy ng mga nasimulang aral ng mga apostol mula sa Panginoong Jesucristo, ang paghingi po ng kapatawaran ay mariin po naming ipinangangaral. Nakatulad din naman ng pangangaral ng mga apostol, maging Kristiyano ka man o hindi, sapagkat tunay na walang matuwid sa lupa, no, na gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Ito po yung pinamamalian niya. Ito po yung pinamamalian niya na hindi niya pinaniniwalaan. Mismong ang Biblia ang nagsasabi sapagkat tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. No? Kapitulo 7, versikulo 20. Yun po ang sinasabi doon. Basahin niyo po yan. Alam niyo po ba na ang paglapit at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Okay. Alam niyo po ba na ang paglapit at paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay nangangahulugang may bagbag na puso, pagpapahinuhod, pagpapasakop at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat bagaman tayo ay pinili, tinawag at binago, hindi nangangahulugan na nawala na sa atin ang free will to make a choice. Hindi nga natin alam kung yun bang mga pumapasok sa isip, sinasalita at nagagawa natin, ang lahat ba ng mga iyon ay kalugod-lugod sa Diyos? Para sabihin mong hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Aba,
Ngayon pa nga lang, puro kapintasan na ang inabot ninyo sa iba. Sapagkat tunay na kanilang nasasaksihan, the way na kayo ay makikipag-sharing ng Word of God, sa pananalita, sa pamamaratang o pag-aakusa sa iba. Sa baluktot na paghatol ninyo ay nagkakaroon kayo ng kapintasan at kasalanan. Sapagkat ang ipinangangaral ninyong hindi na kayo nagkakasala ay hindi naman talaga nakikita sa inyong pagkatao at pananalita ang inyong pagpapakabanal. May mga kalaswahan pang lumalabas sa inyong mga bibig kapag kayo may inaakusahan tao. O hindi po ganyan ang hindi po ba alam natin na hindi naman ganyan ang espiritong mula sa Diyos? Ano po? Kaya ang dahilan po ng aming paghingi ng kapatawaran sa araw-araw sa Diyos, iyon po ay dahil sa panalangin na itinuro ng Panginoong Jesucristo in Mateo chapter 6 verse 12. Basa, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Kanino katuruan yan? Sa Panginoong Jesucristo. No? So kung ako ay mananalangin araw-araw at humihingi ako ng tawad, nagkakasala baga ako? Now, hahanapan kita diyan mamaya ng talata. Patunayan mo na sinabi ng Panginoong Hesus na hindi na ninyo kailangang humingi ng tawad sa araw-araw. Thank you. Ang pagpapatawad ba ng Panginoong Hesus ay doon lamang ba sa mga sa pagkakataong ikaw ay nakakilala sa Kanya? Sino baga kayo na nililimitahan ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus? No? Viewers, sa paglilinaw ko, no, sa lahat po ng viewers, sa paglilinaw ko lang po sa inyo. Hindi po okay ang magkasala araw-araw para gawing lisensya sa pagiging malayang makagawa ng kasalanan. Kundi ang iginigiit po natin ay hindi ko humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa araw-araw. Alipin na agad tayo ng kasalanan na iyon po ang iginigiit ni Sir Carl. Hindi anak ng Diyos ang araw-araw na humihingi ng tawad sa Diyos. Naku po, hindi po gayon yon. Ang ibig sabihin ng paghingi ng tawad sa araw-araw ay ang araw-araw na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. May kasalanan ka man o wala, Diyos na ang hahatol sa atin at hindi ang ating sarili na sinasabi mo baga hindi ka na nagkakasala. Kaya never kang hihingi ng tawad sa Diyos. Pagpapaimbabaw po yan o pride na dapat mong isuko sa Diyos. Ano ang sinasabi sa Bible? O basa, 1 Korinto kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4. Sa magandang balita, Biblia, na sinasabi po dito, dapat ninyong kilalanin na kami mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Pero kayo ay humahatol kayo. Hinatulan nyo na ang inyong sarili na hindi na kayo nagkakasala. Malinis ang aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Mismong si Apostol Pablo ang nagsabi, bagaman malinis ang aking budhi, hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Oh, praise the Lord. Kaya nga itong si Apostol Pablo, ay mariin niyang iginigiit na maaari siyang mahulog sa kasalanan kung kaniyang pagbabatayan ang katiwiran ng laman. Kaya nga kung siya man ay nagkakasala, hindi na siya ang gumagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa kaniya at bilang mananampalataya, ito ang kaniyang pinaglalaban. Romans chapter 7 verse 1 hanggang 21. Kaya nga pagdating sa Galatians, ganito ang sinabi, basa sa sa Galatians chapter 5 verse 24 hanggang 25. Okay, babasahin ko lang po Galatians 5:24 hanggang 25. At ipinako sa krus na mga na kay Kristo. Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag bilang negatibo sa topic natin ngayon. At syempre, 7 minutes magtatanong si Bro Carl. Bro Carl, 7 minutes bro. Yes. Pasok. Okay. Brother Joey. So, inaamin mo ba na ikaw ay nagkakasala pa? Yes or no? Yes po, may mga pagkakataon na nagkukulang ako sa Diyos. Kaya araw-araw
akong humihingi ng kapatawaran sa mga paraang o sa mga bagay na mga hindi ko nalalaman. Katulad ni humingi Apostol ka na ba- Pablo. Next question, humingi ka na ba ng tawad sa Diyos? Amen. Araw-araw po akong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon at iyan po ay laging naka-include sa aking prayer life. Every time na ako po ay nagpe-pray. Always po yan at So- hindi ako nakakalimot sa paghingi ng So, kapatawaran sa Panginoon. Wait lang, time Sapagkat stop mo na. may mga bagay, no, may mga bagay tayo Bro, na bro, hindi wait lang, natin bro. nalalam. Bro, Cal, huwag ka munang bro, kasi wala pang 20 seconds. Mr. Moderator, pwede ba ako mag-request? Ano ba? Ano yan? May tanong ako kasi na rhetorical, pwede bang hindi na siya magpaliwanag kasi rhetorical din Hindi naman lang. hindi pwede bro, kasi merong 20 Ah, seconds sige, yan sige. lagi. Ah, sige, Pero sige. ganito bro, hindi ka muna bibigyan ng warning. However, patapusin mo siya sa 20 seconds bro ba? Hintayin mo yung next question ko. Iyan yung hudyat na tapos na siyang sumagot sa 20 seconds yan. Yeah, ha? So, bigyan ko muna ng 20 seconds sa pagsagot ulit. Doon sa last na tanong mo si bro, break. Bro, break. 20 seconds bro, pasok. Okay po. Yung tanong niya kung humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos, yes, always po yan. At iyan nga po ang ipinangangaral ko, no? Sa spiritual na kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon sapagkat hindi sukat ng ating pag-iisip ang katwiran ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito ba ay nakalulugod sa Next Panginoon o question. hindi? So kung ngayon ka mamamatay o hahatulan, ikaw ba ay may kasalanan ngayon? Ayun, kung ako ay mamamatay at hahatulan, syempre wala akong kasalanan sa Panginoon sapagkat ni kaliit-liit ang kasalanan ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin na itinuro ng Panginoong Jesucristo na paghingi ng kapatawaran sa kasalanan, doon tayo inaaring ganap at inaaring banal ng ating Panginoon sapagkat ang pagpapatawad Next ng Diyos question. ay wala nang tinitirang kasalanan. So ano ang i-declare mo ngayon? Yung kasalanan mo o yung wala ka ng kasalanan sa Diyos? Bilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ano ang i-declare mo? Yung kasalanan Aba. mo o yung Sorry. wala ka ng kasalanan? Aba, ano pang purpose ng pag-declare natin kung tayo ay inaari natin sa ating sarili na wala tayong kasalanan, 'di ba? Kaya nga huwag tayo maging Pariseo. Aminin natin kung ano yung mga pagkakamali natin sa harapan ng Diyos. May kasalanan man tayo o wala, kung aamin tayo sa harapan ng Panginoon, Diyos na ang hahatol sa atin. Huwag nating hatulan ng ating sarili na katulad ng inyong ginagawa sa Next inyong question. doktrina. Kanina narinig ko sa pahayag mo, marami kang akusa sa amin. Ito ba ay gawain ng Pariseo? Gawain po ng Pariseo ang mang-akusa ng walang katotohanan. Ngayon po, kung nasasaktan po kayo, iyon po ay dahil katotohanan ng aking sinasabi sapagkat ang katotohanan ay masakit. Ngunit ito ang magpapalaya sa atin kung tatanggapin natin. Next question. Next question. Napatunayan mo ba na may kasalanan ang mga Rangers of God? O ako na lang. Napatunayan mo ba na may kasalanan ako? Okay, hindi po ako ang hahatol na katulad ng inyong ginagawa sa amin, Sir Cal. Kayo po at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Actually, may mga bagay kayo hindi nalalaman sa inyong sarili, ngunit alam ng Diyos dahil transparent tayo sa Panginoon. Next question. So pag sinabi bang ikaw ay ipinanganak na ng Diyos, sinasabi mo ba na nagkakasala ka pa din? Umamin na po kayo dyan, Sir Cal. Okay po, nagkakasala po, no? Nagkakaroon tayo, kasi yung pagkukulang o kakulangan natin sa ating Panginoon, kasalanan po yan. Kaya nga sinabi sa James na ang mga bagay na sino man nakakaalam na mga bagay na mabuti na dapat hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Di ba? Next question. Nasusunod mo ba ang 10 utos? Yung 10 utos po ay ginawang 2 utos, no, sa I think sa Mateo, correct me na lang po. Moderator. No? Ibig sabihin po, no, nasusunod niya? Time stop. categorical, sorry. Objection. Sige po. Pakisagot. Sige po. Pakisagot. Nasusunod niya ba ang 10 utos? Yes or no? Iyan, yes or no. Bro, break. Pasok mo yung sagot mo, bro. Okay po. Okay.
Tulad na sinabi ko, sinabi niya kung nasusunod ko ang 10 utos, yes po, nasusunod ko ang 10 utos, pero hindi po sa bawat oras o panahon na aking nasusunod. May mga pagkakataon nga na ako ay nagkukulang sa Diyos at yan ang aking iginigiit. Inaamin ko yan sa harapan ng Diyos at sa lahat ng viewers. Next question. Meron tayong kakulangan So, sa Diyos. inaamin mo ba na ikaw ay nasa ilalim pa ng kautusan ng kasalanan? Hindi po. We are not under the law, but under the grace. Nasa ano na po tayo, biyaya na po tayo ng ating Panginoon at wala na sa ilalim ng kautusan. Next question. Next question. So, sabi ni San Pablo sa Roma 6, ang biyaya ay hindi dahilan para ikaw ay magkasala. Sumasang-ayon ka ba kay San Pablo? Of course. Sumasang-ayon at wala akong tinututulan sa mga salita na pinapangaral ng mga apostol. Nasa pag-unawa po yan. Next question. So, inaamin mo ba na dahil ikaw ay nagkakasala pa, nalalabag mo ang 10 utos dahil ikaw ay sa ilalim pa ng kautusan? Tulad po ng sinabi ko, nasusunod ko po ang 10 utos, no? O yung sinasabi ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong puso mo. Gayon din sa iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nasusunod ko po yan, pero may mga pagkakataon na ako ay nagkukulang sa harapan ng Panginoon. Next question. Ang kabanalan mo ba ay dahil sa mabubuti mong gawa o dahil sa biyaya at pananampalataya kay Kristo? Ano po, categorical po ba yan? Pakiklaro na lang po. Kasi baka Okay. sumagot ako tapos mag-object po kayo. Ang biyaya ba ng Diyos o yung bang kabanalan na kaloob sa mga pinili at pinabanal, yan ba ay dahil sa mga mabubuting gawa na tulad ng sinasabi mo? Yes. Opo, bukod doon sa pinabanal na tayo ng ating Panginoon, kailangan natin magpatuloy sa pagpapakabanal. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Hindi niya sinabi na kayo'y mga banal sapagkat ako'y banal. Magpakabanal. Ibig sabihin, continuous magpakabanal pa tayo hanggang tayo'y nabubuhay. Next question. So sa mata ng Diyos, kapag ikay nagkamali, hindi ko sinabi nagkasala. Sa mata ng Diyos, ikaw ba ay nagkakasala kung ikaw ay na kay Kristo at wala sa kautusan? Pakiklaro po ng tanong. Sa mata ng Diyos, Ama, ikaw ba ay nagkakasala o binibilang niyang kasalanan ang mga nagagawa mong pagkakamali? Time na. Okay. Sagutin, Mr. Moderator, pakisagot yung huling tanong. Hindi, running time kasi yan bro. Kaya mamaya pwede mong ulitin or sasagutin niya sa kanyang rebuttal. Pero tuloy-tuloy tayo mga bro. Meron tayong dyan natatapos ang inyong first stage ng debate, which is yung first presentation at first cross. Dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre, mauuna dito ang ating affirmative. Bro Cal, 10 minutes ulit bro sa iyong rebuttal bro. Time start now. Mga minamahal, malinaw yung mga payag ni Brother Joey na ibinabase niya ang kaloob o biyaya, regalo para sa lahat ng Diyos ayon sa mga gagawin. Para sa kanya, hindi niya matatanggap ang biyaya. At lagi siyang luluhod na isang makasalanan, isang alipin na walang kabuluhan. Dahil nakabatay sa kanyang mga gagawin ang ipinagkaloob na kabanalan. At marami po siyang ibinigay na pang-aakusa sa amin. Para siyang isang pariseo na hinahatulan kami. Ngunit nahulaan na ito ni Lolo Isaiah. Pakibasa nga natin, kapatid na Roel, Isaiah 54:17. Kung nandiyan pa si Brother Roel. Kung wala si Brother Roel, ako magbabasa ng Isaiah kasi nahulaan na ni Isaiah ang gagawin sa amin. Dahil pararatangan kami na ang aming katuwiran at kabanalan ay ayon sa aming mga gawa. Kaya narinig nyo kanina mga kapatid,
Marami siyang mga akusasyon laban sa amin na para siyang isang pariseyo na nagagalit kay Jesus. At kay Pablo nagagalit dahil sa panghuhusga nila. Ngunit inulaan na ito ni Isaiah. Ayon sa Isaiah 54:17. Pasyalan niyo po iyan at isulat niyo at babasahin ko. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So kung ang Panginoon na nagsasabi nito, na diniklara kami na walang kasalanan, sino kayo para hatol sa amin? Di ba ang sinabi ni Jesus, kung sino ang walang kasalanan ang unang hahatol? Eh bakit itong uncircumcised Gentile na nagkakasala pa, nababalot pa ng laman, ng kasalanan ang paniniwala, ay aakusahan kami? Sino siya? Ang sabi ni Isaiah, walang anumang sandata, walang anumang pag-aakusa o pamamaratang at panlalait na gagawin sa inyo ay magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. So ang ginagawa ko po dito ay sagutin ang mga bintang ninyo na kami daw ay hipokrito, kami daw ay sinungaling. Ngunit ito po ang salita ng Diyos sa amin. Sa 1 Juan 5:18, malinaw ang sinasabi. Ito ang hindi mababalik ng aking katunggali. Itong salita ng Diyos. Karamihan sa mga binanggit niya ay lahat personal opinion niya lamang. Hindi niya matanggap ang salita na para sa amin. Sa 1 Juan 5:18, pakisulat niyo po ito at basahin niyo mamaya. Ang sabi dito, alam natin ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Stop na. Pero sabi ni Brother Joey, nagkakasala pa daw siya. Kasi binabase niya sa kanyang mga mabubuting gawa. Kasi hindi pa siya talagang born again. Hindi niya pa natatanggap ang kaisipan ng anak ng Diyos na ibinigay sa amin. Ito yung ulo ni Goliath na pinutol ni David. Ito yung ulo ng serpente na inapakan ng babae. Dahil ang kasalanan ang talagang nagtatagong kapangyarihan. Bakit ang tao naghihirap? Bakit ang mga Kristiyano ngayon lahat kayo ay sinasabi ninyo na nagkakasala pa kayo? Ito po ay mindset ng serpente. Ito po ang ulong literal na pinugot ni David. Dahil hinahamon si David at mga Israel na sila daw ay mga kasalanan. So ang sabi dito, iniingatan siya ng anak ng Diyos. Iniingatan kami. Hindi ito gawain namin, kapatid na Joey. Nangangahulugan na hindi ka pa pinag-iingatan. Hindi pa pala. Nakakalungkot, nangangaral ka pa naman. Pagkatapos sasabihin mo, huwag kayong maniwala sa mga napalayanan ni Kristo. Kailangan manatili kayo na nagkakasala para lagi kayong mag-attend sa simbahan namin. At lagi kayong mag-ikapo. Dahil kung hindi kayo mag-iikapo, nagkakasala na kayo. At kung ano-ano pang mga iuutos nyo sa mga miyembro ninyo. Bottom line, itatali nyo sila sa kasalanan. Hindi nyo sila tuturuan paano makalaya. Sabi nga ni Jesus, take my bread, eat it. This is my body and drink my blood. Yung gusto sabihin ko yan, pakikiliig ni Kristo sa atin. Kung nasa iyo ba si Kristo, pwede ka pang magkasala. Ano ang sabi sa 1:15? Kung kayo'y nananatili sa Kanya, hindi kayo pwedeng magkasala. Nangangulugan si kapatid na Joe ay isa sa napakarami na hindi pa nananatili sa puno. Kaya ang sanga niya ay namumunga pa, inuuod pa, nalalantay pa, nahuhulog. At kung magpatuloy itong ganitong mindset, wala na akong magagawa. Ngunit nandito ako para ipangaral ang totoong kapangyarihan ng salita ng Diyos laban sa kaway. Ano ang kaway? Ang kasalanan. Sino ang kasalanan? Ang dyablo. Ito ay nakatanim sa utak ng mga tao ngayon, lalo na yung mga religious mindset. Sasabihin ng aking kalaban na pag sinabi mo raw na wala ka ng kasalanan, nagsisinungaling ka na.
Totoo po yan sa mga fake na pananampalataya. Kailangan nilang magsisi. Sinasabi na ba namin na hindi na kayo magsisi? Mali po. Maski itong ka-debate ko, sinasabihan ko na. Kasama ka, Brother Joey, magsisi ka na ngayon. Dahil sabi sa 1 Juan, 1 Juan, 1:7. Ang sabi dito, o 8. Kung sinasabi natin, simulan ko sa 8, kung sinasabi natin wala na tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ito po yung mga doktrina ngayon ng OSAS na wala na daw, justified ang gagawing kasalanan. Ito po ang mali. Kaya ang tinuturo namin kasama si kapatid na Joey, magtapat ka, ipagtapat mo sa Diyos at maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Yung pag-alay po ni Jesus sa krus ay once and for all po yun. One time man lang po yun. Pinatawad na po tayo. Tanggapin na lang natin yun. At ang ating i-confess ay ang pasasalamat dahil ibinaba ang tinapay ng buhay. Si Jesus po ang ating pagkain ngayon, ng kanyang salita. Hindi po tayo papasukin ng kaaway. Hindi po tayo manghihina. Katulad ni Brother Joey, mahina pa pala itong mga ngaral. Inaamin niya sa inyo na wala pa siyang sandata, wala pa siyang full body armor na tulad na nakasulat sa Ephesians 6. Kaya siya tinatamaan ng kasalanan. Mahina dahil mayroon siyang legal authority na manahan ang kasalanan sa kanya. Dahil welcome sa kanya. Dapat lang daw. So anong klase pong mga ngaral ito? Saan kayo dadalhin? Kung siya mismo ay bulag sa kasalanan. Bulag na akay sa bulag. Dito po galit ang ating Jesucristo sa mga nangangaral ng panahon na yon. They are teaching righteousness. But their heart is full of wickedness. Kaya po yung pangangaral na nagkakasala pa, ito po ang aral ng serpente. Ito po ay binuwag na ni Kristo. Pinalaya na tayo. Sabi sa Juan 8:34-36. Pakisulat niyo po at basahin. Hindi na ako magbabasa. Na si Jesus ay naparito para palayain tayo sa kasalanan. Ngunit bakit? Bakit kayong lahat ng mga religious mindset nagsisimba linggo-linggo? Nag-a-attend ng Sabbath, nag-a-attend ng Sunday, miyembro ng mga iglesia. Bakit madali kayo mapaamin ng dyablo? Ano ba ang ginagawa ng mga pastor ninyo? Hindi ba kayo tinuturuan ng tamang aral? Panahon na ngayon na iaral ang totoong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-double-minded. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo pwedeng mag-preach ng grace at the same time law. Dahil po ang law of sin, yan po ay walang kapatawaran po yan. Dahil nasa law of Christ na tayo. Ngayon, yung sinasabi niyang Ecclesiastes 7:20, wala daw matuwid. Nako. Si Job nga matuwid sa Old Testament. In every rule, there is an exemption. At exempted po ang mga pinabanal ng Diyos na nangangaral sa inyo ngayon dito. Tanggapin niyo ang salita ng Diyos ngayon. At tinitiyak ko sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Magkakaroon ng himala sa buhay ninyo. Anuman ang hilingin ninyo, ibibigay niya kung kayo'y mananatili sa kanyang salita. Humingi po kayo kahit ano. Kung may sakit po kayo, humiling kayo. Kung may arthritis kayo, may high blood, kung ano pang mga sakit, depression, anxiety, hilingin ninyo, ibibigay. Anong kondisyon? Manatili kayo sa kanyang pag-ibig. Pero kung pananatiliin ninyo ang maling pag-iisip na kayo ay nagkakasala at aakusahan nyo ang ibang mga tao na nagkakasala dahil sa kanilang magagawa, mali pong mindset yan. Kung baga sa tatay, ikaw ay stricto sa mga anak, ngunit ilinalayo mo ang kalooban ng iyong mga anak. Lumaki silang may sama ng loob sa iyo dahil napaka-stricto mo sa iyong mga anak. At binibilang mong kasalanan ang konti nilang pagkakamali. Hindi ba ako nagkakamali? Nagkakamali ako. Pero hindi yan nauuwi sa kasalanan. Ngunit ang lahat ng kasalanan ay galing sa pagkakamali.
Ngunit hindi lahat ng pagkakamali ay nauuwi sa kasalanan. Lahat ng kasalanan ay napagsisisihan. Ngunit ang kasalanan na walang kapatawaran ay yung hindi iniiwanan. Ano bang kasalanan ni Brother Joey ang hindi niya mabitawan? Dahil araw-araw daw siya nagkakasala. Okay. At dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes. Magtatanong si Bro Joey. Bro Joey, ready ka na bro? Nakamute ka bro, nakamute. Yes, bro. Oo, Ayan, yes. ayan. 7 minutes bro. Second cross mo to bro. Sa rebuttal niya. Time start. Teka. Okay, now bro. Okay. Sir Carl, pwede po ba pakipaliwanag na kung ano ang pwede po ba pakipaliwanag na ang pagkakamali ay hindi pagkakasala sa Diyos? Bakit? Iyan pong pagkakamali ay hindi sinasadya. Kahit ngayon, pwede ako magkamali sa ginagawa ko, hindi po yan sinasadya. Ngunit ang gumawa ka ng mali, iyan ay sadya. Kaya iyan ay kasalanan. Okay. Naniniwala po ba kayo, Sir Carl, na mayroong mga kasalanang hindi sinasadya? Yes or no? Yan po ang yes, yan po ay pagkakamali. Pag ginamit mo po yung salitang kasalanan, yan po ay ignorance of the law. Dahil sa confession mo na nagkakasala ka, ikaw ay hindi na aralan ng pastor mo na ang mag-confess ng kasalanan ay ikino-confess ang diablo. Nagkakamali. Yes. Okay. Base sa inyong doktrina na hindi na nagkakasala, absolute na hindi na nagkakasala, pinaniniwalaan nyo ba na kayo ay pinili at hinirang ng Diyos? Yes or no? Yes. Yes, absolutely, yes. Ano na po ba? Next question. Okay. Okay. Kung gayon, kayo din po ba ay naniniwala? Uulitin ko yung kanina, no? Kayo po ba ay naniniwala na ang mga hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos ay nagkakasala? Yes Nagkasala. Mali po yung kwan. Categorical po. Time stop muna, time stop. Oo, categorical po muna, Mali Sir po Carl. yung tanong, mali yung tanong. Okay, next question tayo pag ganyan. Ay, hindi. Sasagutin ko yun kasi ito ang sagot dyan sa 1 Corintios 6:11. Wait lang bro. Wait lang bro ha. Kasi categorical yung tanong. Kailangan mong sumagot ng categorical doon. Pero since sinabi Sige, ulitin mo yung categorical. pwede ulitin namang mo yung ulitin categorical. yung tanong. Sige. So, pero ang time, proceed to 4 minutes and 53 seconds. Sige. Tuloy. Sige, ganito ang tanong. Ang mga pinili at hinirang ng Diyos, ipinanganak ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Yes, ipinanganak sila. Dalawang kapanganakan sa nanay at tatay at sa Diyos. Next question na. Okay, kung sila ang ipinanganak ng Diyos, naniniwala ka ba na maging sila din naman ay nagkasala? Oo o hindi? Ayun, tama na yung tanong. Yes, sila ay nagkasala. Ngunit ayon sa Corinto 6:11, pakisulat po at buksan nyo. At ganyan din nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo. 1 Corinto 6:11. Okay, kung sila ay pinili at tinawag ng Diyos, at ayon sa inyong ayon sa inyong doktrina, no, tinitindigan niyo po ba na ang nagkasala ay anak ng diablo? Yes or no? Ang anak ng no, hindi ko tindigyan. Ang nagkakasala ay yung patuloy na nagkakasala katulad mo na nagkakasala ka pa hanggang ngayon. Okay. Okay. Naniniwala po ba kayo sa talata sa James na ang nakakaalam na mabuti na dapat hindi ginagawa, ito ay kasalanan? Yes or no? Yes, tama. Next question na. Yes. Sige po. Naniniwala ko. Sige.
Naniniwala po ba kayo na ang pagkakaroon ng ministry sa Diyos ay kalugod-lugod sa Diyos? Yes or no? Of course. Yes. Okay, next question. Ang pagkakaroon po ba ng church organization, ito po ba ay masasabing ministry sa Panginoon? Yes or no? Yes. Okay po. Wala nang paliwanag. Wala na. Okay. Wala na. Next question. Okay. So kanina base sa inyong pahayag, no? Parang labag sa inyong kalooban yung sa mga bumubuo ng mga Objection, organisasyon. moderator. Tatanong po ako. Objection. Objection muna. Time stop muna. Anong objection mo, Bro Cal? Nag-assumption siya, nag-akusa, haka-haka na naman para daw akong labag sa kalooban ko. May Hindi may tanong mga- yun, akusa na naman yan. Okay. Naka-record naman po. Okay, so Oo, naka-record. so inaano Naka-record. mo, bro, na parang fallacy yung tanong Oo. niya. Oo, Parang kasi yung Oo, about sa ano bro, yun? yung about sa church organization bro, nabanggit niya okay. na So ganito na lang siguro. ulan. Kahit kasi itanong mo yan, bro, break, hindi pa din niya sasagutin yan. Kasi nga meron Oo. daw, para sa kanya ha, hindi ako judge dito, so para sa kanya, so wala namang pilitan tayo. Pwede mo siyang i-rephrase, bro, or ulitin mo yung Oo. tanong. Basta proceed tayo sa time. 2 minutes na lang, bro, and 15 seconds. Tanong, bro. Okay. Kayo po ba bilang absolute na hindi nagkakasala, wala na po ba kayong nagagawang pagkukulang sa harapan ng Panginoon? Yes or Wala no? na. Wala na. Wala na. Wala na. Dahil sapat na ang karunungan ni Kristo. Ang kautusan lamang ang nagre-require ng maraming requirements. Pero pag ikay na kay Kristo na, sapat na ang karunungan kay Kristo. Ngunit hindi paganap ang kaalaman. Hindi po yan ang pinagkaloob ni Kristo. Tingi-tingi lang po ang karunungan na ibinibigay sa amin. Sapat na po yan. Okay. Hindi po ba dumaan sa inyo sa tanang buhay ninyo na nakalimot kayong magdasal bago kayo matulog, kumain, gumising sa umaga at magkaroon ng prayer meeting sa loob ng tahanan? Mula noong ilinunsad ko itong ministry ko sa internet kalawakan at ibinigay sa akin ang posisyon na taga-aresto ng kasalanan, wala akong tigil araw-araw. Yung panalangin, yung salita ng Diyos, yung kanyang will, ay pinapalanding ko sa lahat ng planetang aking nasasakupan. Yan po ay panalangin. Okay. Bawat umaga bago pag-alis ng bahay at bago kumain, matulog, yun po ba, wala po ba kayo nakakaligtaan sa Panginoon na kayo po ay mananalangin muna? Wala po ba kayo nakalimutan o nakakalimutan? Wala, kasi ginamit ako ni Lord na magsalita ng kanyang salita. Yun po ang panalangin. Ang malalim na kahulugan ng panalangin ay sabihin mo ang kalooban niya. Kaya wala pang araw na wala akong pinalanding na salita ng Diyos. Araw-araw po yun. Paggising ko, may salita na siya sa akin. Yun po ang panalangin ng Diyos through me. Okay. Next Para sa question. inyo. Okay. Base po sa inyong doktrina, kayo po ba ay may authority na mag-control sa banal na espiritu? Time na. So, pwede ko bang sagutin yan? Maganda yung tanong ah. Pwede Mamaya, bang exemption? mamaya, bro. Kasi running Sige time po, yan Papasensya talaga. Sayang. Oo. Sayang, Joey. So Mahigpit, sa conclusion mo, pwede mo siyang sagutin. Pero for now, syempre tuloy-tuloy tayo at dadako tayo sa rebuttal ni Brother Joey. At nakalimutan ko palang mag-shoutout pala sa ating mga nasa live. Shoutout kay Walhan Tatalo, sabi niya go 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 Power Rangers. Sabi ni Jomar Bocado Yunting, ha ha ha. Sabi ni Ann Tukin, ang hina kahit naka full volume. Ayan, mahina ba yung ating live? Jomar Borcado sabi na no your history. Ha ha ha. At sabi ni Roel, Proverbs 28 verse 9, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be
abomination. Ayan. Sabi ni Carlo Impok, napaka-arrogante naman ng affirmative. So, shoutout din kay Bro Noel Perfecto, syempre, at ating pumahabol sa pa-shoutout. At dako tayo sa ating rebuttal. At by the way, yung ating pinag-uusapan ngayon, patutunayan ng ating affirmative, si Bro Cal, ang humihingi ng tawad araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. At magre-rebat yung ating negative dito, si Brother Break ng Christian Apostolic Faith. 10 minutes bro, your time start now. Okay, ayan, salamat. So, actually kanina pa tapos yung yung debate eh. Kasi inamin niya na maging sila ay nagkakasala. So, labag ito sa doktrina nila. Yung pag-amin nila ng pagkakasala, labag kasi ito sa doktrina nila, matitibag mismong doktrina nila kapag umamin sila sa pagkakasala. Pero sa una pa lang ay inamin na niya na sila ay nagkakasala. Sapagkat gayon din naman kay sa mga pinili at hinirang at ipinanganak ng Diyos, inanoin pa ng Panginoon, no? Mula kay Saul, kay David, at sa mga apostol, no? Pero sila ay nagkaroon din naman ng pagkakamali o pagkukulang o pagkakasala sa ating Panginoon. Datapwat itong mga Rangers, di umano na hindi kuno sila nagkakasala, absolute. Ayan. Alam niyo po bang delikado ang ganyang doktrina? Sapagkat ang doktrinang hindi nagkakasala ay wala ng pag-amin sa kaniyang nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. O ito na lang, no? Sino bang may doktrinang hindi nagkakasala ang aamin sa kasalanan? Nakuha niyo po ang logic? Dahil ikaw na may doktrinang hindi nagkakasala, kung aamin ka sa iyong kasalanan, magiging kasiraan yan ng inyong doktrina. Kaya nga ang ending, pagpapaimbabaw, no? Okay, let's say tayo ang nasa parable ng Panginoong Hesukristo sa Luke chapter 18 verse 9 hanggang 14. Okay? Ito po, ipagpalagay nyo po na preaching na lang po ito, no? Ikaw ang Pariseo na nagki-claim sa sarili na mabuti at ako ang maniningil ng buwis na nagkakasala sa Diyos. Okay? Basahin natin ang buo sa Luke 18, 9 hanggang 14. At kaniyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Yan, nagre-reflect, no? Nagre-reflect ang talatang ito sa Rangers. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Fariseo na si Serkal, na sinasabing siya'y hindi nagkakasala. At ang isa'y maniningil ng buwis na si Breakthrough, na nagkakasala sa Diyos, no? Nagkasala sa Diyos. Ang Fariseo na si Serkal ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito na si Breakthrough. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na si Breakthrough na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sino ang lumalabas na mapagpaimbabaw dito? At ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa huli, sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay maibababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Kaya nga po mga kapatid, no, mga viewers, ito po ay hindi ko siya dinadala sa isang debate, kundi dinadala ko po siya sa salita ng Panginoon. Kaya nga po mga viewers, ang paghingi ng kapatawaran araw-araw ay nangangahulugan po ito na pagpapakumbaba sa Panginoon.
Ano po? Mas gugustuhin ko pang magkamali at umamin sa kasalanan sa harapan ng Diyos kaysa sa makamit ko ang mga achievement ngunit nagiging arrogant naman ako sa Diyos. Alam niyo, Sir Carl, ang mga viewers no at nasa platform na ito. Ang paglapit po natin sa Panginoon na may bagbag na puso at humihingi ng kapatawaran ay hindi ipinagbabawal ng Diyos, bagkus kinahahabagan pa ng Diyos. Dahil sa pagpapakumbaba, kailan ba naging huling pag-iyak mo sa Diyos, no? Kailan ka ba naging mainit sa Diyos? Yung unang pagkilala mo sa Diyos na excited ka pa, no? Yung mga bagay na iyon, nababalikan mo pa nga ba kaya? Maaring mainit ka sa platform, sa sharing ng Word of God, maaring mainit ka sa loob ng church, pero kamusta ka kapag nag-iisa ka? Yung mga bagay, no? Yung mga bagay na ginagawa mo sa ministry, nagagawa mo kaya sa loob ng tahanan? Diyos ang nakakaalam, hindi ako hahatol, no? Kaya yung mga bagay na panalangin sa Panginoon, makaligtaan lang natin yan, pagkukulang na yan eh. Pagkukulang na sa Panginoon yan. Ano ang sabi ng James? No, ano ang sabi sa James? Ang sabi sa James, ang nakakaalam na mabuti na tapat hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan. Ngayon, maging sa ating puso't isipan, pananalita at maging sa paggayak. Dapat natin na kahit na lumabas ka lang na wala ka parang hindi ka naman Kristiyano niya na hindi ka nagpapakabanal. Maging sa kasuotan dapat sakbat ang kabanalan. Pero gayon pa man, mga kaibigan, na sinasabi nitong ating kaibigan na si Sir Carl, na sila ay absolute na hindi na nagkakasala. Diyos na po ang hahatol sa kanila at hindi po ako ang makapaghahatol doon. Pero nandito po si Breakthrough upang ipaalam at paalalahanan ang mga Rangers of God na sinasabing hindi na sila nagkakasala absolute. Now, babalikan ko po yung kanina na naudlot. Alam niyo po ba na ang paglapit at paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay nangangahulugang may bagbag na puso, pagpapahinuhod, pagpapasakop at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat bagaman tayo ay pinili, tinawag at binago, hindi nangangahulugan na nawala na sa atin ang free will to make a choice. Hindi nga natin alam kung yun bang mga pumapasok sa isip, sinasalita at nagagawa natin, ang lahat ba na mga iyon ay kalugod-lugod sa Diyos? Kaya nga kung meron tayong mga pagkukulang sa ating Panginoon at hindi natin yon binabalikan sa Panginoon upang ipaghingi ng kapatawaran, iyon po ay kasalanan. Paano kung mamatay ka na sa tingin mo ikaw ay banal, ngunit makasalanan ka pala sa paningin ng Panginoon? Aba, ikawawa ka. Baka sa dagat-dagatang apoy ang bagsak mo niyan. No? Ang dahilan po ng aming paghingi ng kapatawaran sa araw-araw sa Diyos, iyon po ay dahil sa panalangin na itinuro ng Panginoong Jesucristo, Mateo 6:12, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Ngayon, sinabi ba dito ng Panginoong Jesucristo, kanina wala siyang nailatag na ang mga araw-araw na paghingi ng kapatawaran ay hindi pa anak ng Diyos. Yun nga ang mas kinalulog din ng Panginoon katulad sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. So lumalabas na sila ang Pariseo dahil hindi nila kayang umamin sa kanilang kasalanan. Pagpapaimbabaw. No? Pagpapaimbabaw, nasaan ang kabanalan? Tandaan po natin na ang paglapit sa Diyos, ang paghingi ng kapatawaran ay isang uri ng pagpapakabanal. Sa papaanong paraan tayo pinapabanal ng Panginoon? Kung tayo po ay lalapit na may bagbag na puso, pagpapakumbaba, pagpapahinuhod, at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon araw-araw, nagkasala ka man o hindi, nalalaman mo man o hindi, Diyos ang hahatol sa iyo katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Sa papaanong paraan tayo pinagpapabanal ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. Bakit? Dahil hindi lamang sa krus ng Kalbaryo natapos ang pagpapatawad ng Panginoon, kundi sa mga susunod na mga henerasyon at sa mga mangyayari pa. Nauunawaan niyo po ba yun, Sir Carl? Kaya nga po, ang pag-amin sa kasalanan, ito po ay nangangahulugan na tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya nga hinahanapan kita ng talata na nagsasabi na ang paghingi ng kapatawaran sa araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. Ngayon, hindi naman po niya natindigan
Hindi po niya napatunayan. Kaya po kayo mga Rangers of God, ano po, hindi po, natutuwa ako sa inyo, no? Natutuwa ako sa inyo kasi continuous ang sharing nyo ng Word of God. Pero sumusobra minsan. Kaya sa Breakthrough, ang gawain ni Breakthrough, sawatain yung mga Rangers of God na nagkiklaim na hindi na nagkakasala, pero pagdating sa sharing kung ano-ano ang lumalabas na mga kabastusan sa bibig, hindi ba pagpapaimbabaw sa harapan ng Panginoon yan? Hindi po ito pamimersonal, kundi ang ating dala ngayon ay salita ng Diyos na dapat ay makatotohanan tayo. No? Masakit ang katotohanan pero ito ang magpapalaya sa atin. Kung tatanggapin natin sa ating sarili na tayo nagkakasala, pagpapabanalin tayo ng Panginoon. Pero kung hindi mo kayang tanggapin sa iyong sarili dahil sa magiging kasiraan lamang ng iyong doktrina ay nagmamataas ka, nagmamalaki ka. No? At ikaw ay ibababa ng ating Panginoon na katulad ng ginawa niya sa Pariseo na mapagmataas. Kaya ako inaamin ko may mga pagkukulang ako sa Panginoon. Hindi kabawasan ng aking pananampalataya. Okay, Salamat. so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Break. Siyempre, dako tayo sa ating pagtatanong. 7 minutes ulit yan. Second cross ni Brocal. Time start now. Tanong, may pagkukulang ba si Kristo sa'yo? Wala po, hindi po nagkulang ang Panginoong Jesucristo. Wala nga po siyang kapintasan. Kasi ang pagkukulang ay isang uri ng kapintasan po yan. Next question. May kapangyarihan ka ba na sumatawa, ikaw na nagkasala sa mga pinabanal ng Diyos? Sumawata po. Opo, lahat po tayo. Kung alam natin sa ating sarili na tayo ay binago, pinili ng ating Panginoon upang magpahayag na salita ng Panginoon, at kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay nakatanggap ng banal na espiritu, yun yung authority na nagbibigay sa bawat isa sa atin, ang banal na espiritu. Holy Ghost. Next question. Tanggap mo ba na may mga pinili ang Diyos na pinabanal niya at maging banal at hindi magkasala dahil ito ay gawain niya? Tanggap mo ba na mayroong pinili sa panahon ngayon? Okay. Lahat po tayo pinili ng Panginoon. Kaya nga tayo nandito sa mundong kinagagalawan natin eh. Dahil sa Panginoon, we are nothing without God. Hindi ang magulang natin ang pumili sa atin. Magulang natin ang nagplano sa atin. Family planning sila ang nagplano pero hindi sila ang pumili sa atin upang mailuwal. Billion of sperm cell pero ikaw ang napili ng Diyos. Lahat tayo pinili. Okay. Ang sabi sa 1 Corinto 6:11, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo sa Diyos. Kasama ka ba dito sa nilinis na ang mga kasalanan at ibinukod na kayo upang maging Kanya? Kasama ka ba dito? Lahat po ng nabubuhay dito sa sanlibutan ay nilinis ng Diyos dahil ang katubusan sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo, iyon po ay pag-ako ng Panginoon sa lahat ng mga makasalanan. Datapot ang karamihan ay nagpatuloy sa kasalanan kaya nanatili silang marumi na nailan tulad sa baboy, sa pig at sa dog. Next question po. Ayon sa Corinto 6:11 binasa, ang nilinis na ba ay marumi pa dahil nagkakasala pa? Ano po? Pakiulit po. Ayon sa Corinto 6:11, ang nilinis na ba ay marumi pa? Ay hindi po. Ang nilinis po ay malinis na. Datapwat ang mga tao na nilinis na ng Diyos ay bumabalik pa rin sa kasalanan at nagpapatuloy. Yun yung tinatawag na lukewarm Christian. At kapag kaganon, sinusuka po sila ng Panginoon. Pero hindi pa po huli ang lahat. Malinis ka na ba? Amen. Sa biyaya po ng Panginoon dahil araw-araw tayong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad, nandoon po yung paglilinis sa ating mga kasalanan. Next question. Ang patuloy bang nagkakasala at nagkakasala pa katulad mo ay malinis na? Pakiulit po. Ang katulad mo ba na araw-araw nagkakasala ay malinis na? Okay. Sorry po, no? Pero lilinawin ko lang po kasi ang inyong tanong ay pag-aakusa na araw-araw akong nagkakasala. Pakiulit po ng question. Pag-aakusa po kasi yan, Sir Cal.
Next question. Inaamin mo na ikaw ay nagkakasala pa. Katulad, sabi mo ng lahat ng mga pinili. Ngunit malinaw, ang 1 Corinto 6:11 na ibinukod na sila at pinawalang sala na at banal na. So kasama ka ba dito? Okay po. Kasama po ako diyan. Pero hindi po ako absolute na hindi nagkakasala. May mga bagay ako na nagagawa na pagkukulang sa Panginoon kahit ngayong makalimot ka lang sa pag-pray bago ka kumain. Pagkukulang na yan sa Panginoon. Katulad nga na sinasabi sa Santiago na binasa ko kanina. No? Na nakakaalam na mabuti hindi ginagawa, ito ay kasalanan. Next question. Pareho ba para sa iyo ang nagkasala at nagkakasala? Okay. Kung pareho ba sa akin? Hindi po. No? Kasi yan din yung tinitindigan ko na ako hindi nagpapatuloy sa kasalanan at hindi ako absolute na nagkakasala. Kasi kapag sinabi mong hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan, ibig sabihin nandoon yung free will mo na maaari ka pa mahulog sa kasalanan. Pero pag sinabi mong absolute na hindi ka na nagkasala, talagang hinatulan mo na ang sarili mo nun. Pinangunahan mo na ang Diyos, katulad ng inyong doktrina. Next question. Pwede ka bang mahulog sa kasalanan anytime ngayon? Of course, pwede po. Kasi hindi naman tayo ginawan robot ng Panginoon. Tulad nga na sinabi ko, meron pa tayong free will. Si David nga nahulog na sa kasalanan. Si King Saul nga nahulog sa kasalanan. Di ba? Mga inanoint na ng Panginoon yon. Pero tinakwil ba sila ng Diyos? Sinabihan ba sila ng Diyos? Sinatulan ba sila na anak ng Diablo? Hindi. Kayo lang ang humahatol na anak ng Diablo ang nagkasala. Next question. Ngunit kung nananatili ka kay Jesus, katulad ng nasulat sa Juan 15, pwede ka bang malaglag kung hawak ka ni Jesus sa kanyang pag-ibig? Alam nyo po, hindi po yan literal na paghawak ng Panginoong Jesucristo, no? Ang ibig sabihin po ng paghawak na yan, yung gabay ng banal na espiritu, yung nagpapaalala sa atin na layuan mo ang mga kasalanan. Kung dati nagiging normal lang sa atin ang mga kasalanan, ngayon hindi na, nagkakaroon na tayo na tinatawag na konsensya. Every time na tayo ay nagkakamali, nagkakaroon tayo ng konsensya at hinihingi natin ang kapatawaran yun sa Panginoon. At tapat ang Diyos na nagpapatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Next question. Next question. Kapag ikaw nakatayo sa pulpito at nangangaral, pinapangaralan mo ba sila na wag nang magkasala? Okay, bago ako tumayo sa pulpito, prayer and fasting muna, no? Paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Then ipinapangaral ko po sa kanila na huwag magpatuloy na sa kasalanan. At hindi ko po pinapangaral sa kanila na tayo ay hindi na nagkakasala. Kayo lang ang may doktrinang ganyan. Next question. Ang hindi ba nagkakasala ay isang bigay na posisyon at authority at hindi dahil sa kanyang mga gawa? Okay. Ang sinasabi pong, ang taong Time. nagkiklaim na sinasabi, Time na. 7 minutes lang talaga mga bro. At yan, dyan natatapos ang ating rebuttal stage at ang ating second cross. At shoutout muna sa ating mga nasa live. Junlir Jaroy, sabi niya, dapat ganito Power Ranger. Yan. At shoutout kay Karzaki Laroa. Ito isang ebidensya na kahit mga New Early Christian ay nagkakasala din. Basa unang Juan 2:1, ano to? 5:16, John ata to. At shoutout kay Bruno Well, be humble daw. Shoutout kay Walhang Tatalo at kay Jomar Bukado. At syempre mamaya isa-shoutout ko yung nasa loob ng ating mga participant rather. At yun lang. At dako tayo sa ating konklusyon. Syempre mauna dito si Brother Breakthrough sa iyong final conclusion, bro. This is 5 minutes, bro. Set ko lang yung ating time. 5 minutes para sa final conclusion. Okay. So final conclusion, bro, bilang negatibo. Time start now. okay, salamat po sa ating Panginoon. At ayan po,
Pasensya na po kayo sa boses ko at talaga malakas lang po talaga ang boses ko gawa na kasanayan po ano po. So, uulitin ko, wala po kayong mapapatunayan sa Biblia na ang paghingi ng kapatawaran sa araw-araw ay hindi mga anak ng Diyos. Yan po yung topic natin. Ano po, pero mukhang hindi nyo po natindigan mismo ang topic natin. Okay? So, dahil kung nananalangin ako sa araw-araw at humihingi ng tawad sa Diyos, katulad sa panalangin na itinuro ni Jesus na aking ginagawa, hindi nangangahulugan na ako ay alipin ng kasalanan, kundi ito ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano po? Na hindi ko nalalaman ang aking magiging bukas, ni ang aking oras, ni ang aking magiging mga araw sa buhay. Dahil katulad ng sinabi ni Apostle Paul, Diyos lang ang makapaghahatol sa aking sarili. Dahil katulad ko, ikay tao lang at hindi ka level ng Diyos. Liban na lamang kung ang pagsadya sa kasalanan at paulit-ulit na nagkakasala, ito ay maihalin tulad sa baboy o aso or lukewarm Christian, ika nga sa sala sa init at sala sa lamig sa Revelation 3:16. Yun yung mga lukewarm Christian. Pero wala po tayong pagtatalunan doon, Sir Cal. Ang sa akin po, sana nag-focus kayo doon sa paksa natin na dapat pinindigan nyo. Kaso hindi po ang sinasabi nyo po kasi patungkol doon sa mga pinanganak, hinirang na ng Diyos na hindi na nagkakasala. Nagkasala nga si David nahulog nga sa kasalanan tapos kayo sasabihin niyo sa inyong sarili na kayo ay matuwid na. Okay, basahin ko yung Ecclesiastes na pinamamalian nyo. Kanina unang sabak pa lang pinamalian nyo. 7:20. Ano ang sabi dito? Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Pinamamalian nyo ang talatang ito, Sir Cal. No, kung pinapayagan lang sana sa DevCon yung showdown, malamang nakain po kayo ng talatang ito, Sir Cal. Ang inyong doktrina. Halatang wala sa hulog po ang inyong doktrina. Kaya mga Rangers, please, obserbahan nyo yung mga talata, yung inyong pananampalataya kung kayo ba ay nasa pagkalinga pa ng Panginoon. No? Ganito po, Sir Cal, itong talatang Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Counterpart po ito sa New Testament na sinasabi na walang matuwid ni isa, no? O walang sino mang tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. No, ang lahat ay nangagkasala nga. Ang naging matuwid lamang at naging walang kapintasan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Datapot kayo, ikaw Sir Cal, ay tiniklaim nyo po sa inyong sarili. Baka ma-misinterpret po kayo sa akin, malakas lang po ang boses ko. Kiniklaim nyo sa inyong sarili na kayo hindi na nagkakasala, kaya hindi na kayo umaamin sa inyong pagkakasala, hindi na kayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, dawin na kayo ay mag-pray. Sinasalungat nyo ang katuruan ng Panginoong Hesukristo na kayo ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hindi nyo ginagawa yan kasi ayon sa doktrina nyo, hindi na kayo nagkakasala. Lilinawin ko lang po sa lahat ng mga viewers, hindi po natin dito tinitindigan na dapat ay magpatuloy kayo sa pagkakasala. Hindi po, dapat hindi na tayo magpatuloy sa kasalanan at dapat na tayo po ay araw-araw na humingi ng kapatawaran sa Panginoon bilang pagpapakumbaba at sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad, tayo po ay pinapaging banal. Bakit? Dahil kapag pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, wala na siyang ititira ni kaliit-liitang kasalanan. Kaya nakakatakot sa mga Rangers na may doktrinang hindi nagkakasala, hindi sila humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, namatay ka. No? Na hindi ka humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pagdating sa judgment, sinabi pa ng Panginoon na ikaw ay makasalanang tao. Transparent nga tayo sa Panginoon . Walang lihim na hindi alam ng Diyos. Mula sa ating pag-iisip, yung mga pumapasok sa ating isip, minsan hindi natin nakokontrol yan. O masasabi mo ba na ang lahat na pumapasok sa iyong isip ay kalugod-lugod sa Panginoon? Papaano kung tinitem ka ni Satan, kalugod-lugod pa rin niya sa Panginoon?
Mag-isip-isip po kayo sa doktrina nyo, sa lahat ng mga Rangers. Hindi po ako galit at natutuwa po ako sa inyo. Ipagpatuloy nyo ang pag-share ng Word of God. Pero, obserbahan nyo. Salamat. Okay, dyan natatapos ang final conclusion ni Bro Break ng CAF. Ayan. At syempre, Apostolic United Pentecostal. Yun. At syempre, Bro Cal, 5 minutes para sa yung final conclusion, bro, sa topic na patutunayan ko na ang humihingi ng tawad araw-araw ay hindi pa anak ng Diyos. 5 minutes, bro. Your time start now. Maliwanag mga minamahal na ang aking katunggali ay hindi nakaunawa sa aking mga paliwanag at parang bulag na hindi nakita ang salita ng Diyos. Ang pinupuntuhan ko dito yung mga ngaral na nangangaral sa mga membro tumatayo sa pulpito sa pangalan ni Jesucristo na walang kasalanan at banal, ngunit sa kanilang buhay nananatiling nagkakasala at alipin ang kasalanan at hindi matanggap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang pinaglalaban po ng Ranger sa internet kalawakan ay salita mula sa Diyos at ito'y hindi walang talo. Isulat niyo po ang 1 Juan 3:9, 1 Juan 5:18, basahin niyo po ang buong Roma 6, basahin niyo po ang Roma 8, yan po ay isinulat para sa amin na mga pinili at hiniwalay na at pinaging banal at pinigyan ng kapangyarihan at karapatan ng mangaral ng salita ng Diyos. Kami lamang ay may totoong kapangyarihan na magpalayas ng dyablo. Dahil ang mga pastor na nagkakasala pa ay alipin pa ng dyablo. Dahil ang sabi sa 1 Juan 3:8, ang patuloy na nagkakasala ay sa dyablo. Hindi po ito alam ng aking katunggali. Dahil po nabulag ang kanyang mata sa mga doktrina ng kanyang simbahan. At siya ay pinaninindigan niya na ang lahat daw ay nagkasala. Tama po ba yan? Puntahan niyo po ang Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Pangingin ng Diyos. Ngunit ayaw basahin ni Joey yung verse 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ang nabubulag ang aking kaibigan na pastor. Hindi niya mabasa yung verse 24 ng Roma 3. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo. So yan po, isang malaking karangalan para sa akin ang gamitin ng Diyos sa panahon ito ngayon, na ipangaral ang kanyang salita, ang maghayag ng magandang balita. Ano ang magandang balita? Malinis na po kayo. Napatawad na po kayo. Dahil ang haharap sa paghuhukom ng may kasalanan ay sa imperno aabutin dahil hindi naniwala. Malinaw ang Juan 15:3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko. Pero para sa aking kaibigang pastor na kailangan kong turuan, magiging malinis ka lang daw kung hindi ka na nagkakasala. Pinipilit niya na hindi raw kami nagkasala. Lahat, sabi ko, nagkasala. Pero pagkatapos mong tanggapin ang kaloob na biyaya at pananampalataya, hindi ka na magkakasala. Bakit? Dahil iyan ay kaloob ng Diyos. Basahin ninyo sa Filipos 2:13, ito ay kalooban ng Diyos na huwag kang pagkasalain. Ang mali pong mindset ng aking katunggali at marahil kayo din, na kayo'y magiging banal lamang sa inyong mga gawa. Kung kayo'y aanib sa inyong iglesia, kung kayo'y magpapako sa krus, wala po sa gawa yan. Sabi sa Efeso 2:8, wala tayong maipagmamalaki, ito ay biyaya. Kaya po, napakamaling mindset at sana may panahon pa na matuto itong kaibigan ko para mangaral ng totoong salita ng Diyos na may kapangyarihan. Dahil napakahalaga po ng pastor na magturo ng kabanalan sa pangalan ni Jesus, hindi dahil sa nagagawa ng dyablo sa kanila. Kaya po, sa pagkakataong ito ay sana naihayag ko ang totoong magandang balita, ang totoong salita ng Diyos. Nasulat ni Judas sa 1:4. Nasumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao
na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Gustong sabihin ng kalaswaan, kasalanan. Dahil araw-araw daw nagkakasala si Joey. May mga malalaswa siguro siyang isip. Nasasabihin niya, mayroon naman akong, pwede naman akong lumuhod mamaya, manalangin. Total may biyaya naman. So ito po ay maling katuruan. Lalong-lalo na po ang nangangaral ng OSAS doctrine na wala na daw kasalanan kahit magkasala pa. Ito po ay sa diablo pong aral ito. At isa pa, yung wala daw kayong magagawa. Dahil ang Diyos lang daw ang pwedeng gumawa. So inalis ang pananampalataya. Tandaan niyo po ang 1 Juan 3:9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito ang tinitindigan namin, ang salita ng Diyos. Hindi yung paniniwala ni Joey sa gawain ng diablo. Okay, dyan natatapos ang ating debate between Cal ng Ranger versus break ng Pentecostal. At bago natin i-end yung live, syempre magpapasalamat muna kayo sa mga nanonood at saka sa ating mga live viewers at participant at makakapanood pa nito. Nahin ko na si Bro Cal. Bro Cal, salamat ka bro. Salamat mga kapatid at sana ay may nabuksan sa inyong isipan. Ang itinitindig po ng Rangers of God ay salita ng Diyos, hindi salita ng sariling gawa. Kami po ay nakikipaglaban ngayon. Ito po ang end time message na ang totoong magandang balita ay pinalaya na tayo sa kasalanan at humayo na tayo at sumigaw ng victory, victory. Tapos na, pugot na ang ulo ng diablo, pugot na ang ulo ni Goliath. Hawak na natin ang kaharian ng Diyos. Hindi na tayo magpapaalipin sa kasalanan pag kayo'y nanatili. Salamat po! Salamat sa inyo! Ano ba nila masubaybayan si Bro Cal? Meron ka bang mga program bro or mga advertisement lang? Meron ba kayong ano? Nasa Facebook po ako sa mga planetang nasasakupan ko. Marami po ako dyan na pinapalandingan ng mga salita ng Diyos, mga panalangin. Nandyan po ako sa Facebook at mayroon din po akong YouTube. Yung pangalan ko po, ilagay nyo lang. Pag-message lang po kayo, interesado kayo. Yun? Sa akin, lang kayo. Salamat. Ayun. At syempre, bigyan ko din ng time magpasalamat si Brother Break, si Joey. Bro, salamat ka bro. Unang-una sa Diyos ang lahat ng kapurihan at nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa karunungan at biyaya na kanya pong ipinagkaloob. Mukhang nakalimutan po magpasalamat ni Sir Cal sa ating Panginoon na sinasabi niyang siya hindi nagkakasala. Ano po? At lubos kong pinasasalamatan unang-una siyempre ang Panginoon at ang lahat ng mga nasa platform, hindi ko na po kayo isa-isahin at sa lahat po ng viewers at patuloy na sumusubaybay po ng Debaters Convention. Ayan, sa napakagandang kanta ni Ambril. Suportahan niyo po ang Debaters Convention at gayon din po sa aking ministry na ginagawa sa YouTube channel, M633 TV po. At nandoon po yung aming ginagawa na Spirit Crusade ministry namin sa Panginoon. Ika nga, humayo tayo, mangaral sa kapanahunan at sa di kapanahunan sa wakas. Take your tablet, Aldo. Sa atin ng Panginoon. Aldo, take your tablet. Aldo. And God bless. Salamat po. Ayan. Salamat po, Sir Cal. Sana magkaibigan pa rin po tayo. Salamat. God Okay, bless. so yan po si Break at suportahan nyo daw yung kanyang YouTube channel. Kung gusto nyo magtanong, syempre, PM kayo sa kanya. I-mute ko muna si Bro Cal kasi maingay. Okay. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa ating sponsor, tantra-veda.com at yung ating tinatawag na konsilyo ng mga masaya. Yan. At ang ating YouTube channel, Debaters Convention Official, tuloy-tuloy lang dahil ang lahat ng debate na mangyayari dito ay mapupunta doon. Sana ma-upload namin kaagad. At pagkatapos nito, 8 PM meron po kaming magla-live kami ulit, Debaters Convention, Melchor versus Pastor Rosendo. Abangan nyo mamaya alas 8 at meron ding susunod dyan sa alas 10 November 6. Yan ko lang i-announce ko lang. Alas 10 is si Ali Sultan, Imam Ali Sultan versus Pastor Joven ng
born again. At yun, susunod na lang yung ating mga schedule at abangan nyo na lang sa Debaters Convention. At ayan, this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta't patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayabing. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? O manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang lampatin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitindahan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa depo, yanigin